Abroad, abroad. Salitang napakadaling bigkasin. 6 na letra. Salitang ang sarap pakinggan. Abroad. Masarap pakinggan kasi akala ng iba, mapera ka, mayaman ka, pero hindi alam ng karamihan kung ano nga ba ang hirap na pinagdaraanan ng mga taong nasa abroad. Nagsasakripisyo sila na lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay para maibigay ang mga gusto at ang maiahon sa kahirapan ng kanilang pamilya. Pero ano nga ba ang pinagdaraan ng bigat ng mga taong nasa ibang bansa? Mga kapwa ko OFW, ito yung mga nararanasan ng iba. Minsan sa maghapon, hindi nakakakain. Kasi merong mga amo na strikto. Hindi ka bibigyan ng pagkain. At yung mga nasa rep nila, binibilang pa. Ayan ang hirap. Kung ang pamilya mo sa Pilipinas ang sasarap ng kinakain, ikaw na nasa abroad, noodles lang, okay na. Isang itlog, okay na. Isang tinapay, okay na, basta may tubig. Nagtitiis yung mga taong nasa abroad. Kapag nakaramdam ka ng homesick, bigla na lang tutulo yung luha mo. Wala man lang balikat na nandyan para iyakan mo. Walang yayakap sa'yo sa tuwing nakakaramdam ka ng sakit ng kalooban. Kasi malayo ka sa iyong pamilya. Wala kang kaibigan. Yung kaibigan mo, kung meron ka mang kaibigan dito, malayo. Malayo yung bahay nila. At dito, hindi katulad sa Pilipinas na pwede kang pumunta doon, pwede kang pumunta dito. Mga ngapit bahay ka hindi. Kahit nga sa tindahan, madalang ka pang makapunta. Minsan nga hindi ka pasasamahan ng mga amo mo, hindi ka ihahatid sa tindahan. Magtitiis ka kung anong pwede mong kainin sa loob ng bahay. Paano kung madamot yung amo mo? Magugutom ka talaga. Kaya nga kadalasan, yung pumunta ng ibang bansa ang taba-taba, diba? Katulad ko, nung pumunta ako dito sa ibang bansa, mataba ako. Sobrang taba ko talaga, yung mga pisngi ko talagang lobo-lobo siya. Mataba talaga ako. Tapos, namaya talaga ako noong siguro mga 1 or 2 buwan. Ang payat-payat ko. Hanggang mag 3 buwan. Hanggang sa mag-1 taon nga, namaya talaga ako. Hindi na bumalik yung taba ko. Hindi na talaga. Kasi nga, all around ka. Linis ng bahay, ilan yung kwarto, minsan 5, 6, pag malaki yung bahay. So, maswerte pa nga ako kasi maliit lang yung bahay ng aking mga amo. So, bali 3 kwarto lang. 3 kwarto at 1 pahingahan pang sa bisita. Tapos, 4 ang CR. So, yun, maswerte ka kung ang mga amo mo ay mababait. Pero paano kung hindi? Hindi ka talaga kikilalaning tao, tuturing kang alipin. Maraming ganyan. Kaya nga kadalasan marami ang nadidepress. Payo ko lang sa mga kapamilya na nasa Pilipinas, bigyan nyo ng time ang inyong mga pamilya na nasa abroad. Kasi hindi nyo alam yung mga hirap na pinagdadaanan nila. Baka mamaya akala nyo okay at okay pa siya, yung pala meron na siyang sakit. Hindi lang sinasabi sa inyo kasi ayaw niya na mag-alala kayo. So, lahat-lahat ibinibigay sa inyo. Sana bigyan nyo rin sila ng time. Yung kumustahin nyo sila araw-araw. Para malaman nyo kung ano na ba yung lagay niya sa ibang bansa. Mahirap talaga yung pinagdadaanan ng mga taong nasa ibang bansa. Akala lang ng iba kapag ka nasa abroad ka, okay yung buhay niyan, masaya yan. Kasi nakikita na nagpo-post sa social media, sa Facebook, na ang saya-saya. Pero hindi nila alam na pinapasaya lang yung sarili kahit na sa loob-loob pagod na.
parang hindi nakakayanin. Kaya nga, idinadaan sa social media. Kaya makikita nyo, karamihan mga OFW yung mga nag-vlog. Kasi nga parang ginagawa na naming libangan ito. Parang ito yung nagpapasaya sa amin. Kumbaga, nagpapasaya sa amin yung palagi kang magdasal. Nandiyan yung Panginoon na alam mo na hindi ka pababayaan. So, pangalawa itong social media. Minsan kasi kadalasan na yung pamilya natin sa Pilipinas, walang internet. So, naiintindihan naman natin yung walang internet. So, ikaw na lang gumawa ng paraan. Ikaw na nasa ibang bansa, gumawa ka rin ng paraan para magkaroon sila ng internet. At kung ginawa mo na yung lahat, nagkaroon na sila ng internet, may cellphone na sila at wala pa rin silang time na tawagan ka or kumustahin ka. So, nasa kanila na yun. Hayaan mo na sila kung ganun. Wala kang magagawa kung ayon kanilang bigyan ng time. So, napakahirap talaga ng pinagdadaanan ng mga taong nasa abroad. Minsan nga, kahit walang-wala ka na, gusto mong magpadala. Kailangan ng pamilya mo ng ganito, kailangan mong mabili or nangangailangan yung mga kapatid mo. Ang gagawin mo, mangungutang ka dito sa mga kapwa mo OFW, kapwa mo dito nasa abroad, mga Pinay. Ginagawa mo pa rin ang lahat kahit nahirap ka na. Kasi gusto mo silang mapasaya at gusto mong maibigay yung mga pangangailangan nila. Gusto mong maiahon sila sa kahirapan. Hindi madali ang mag-abroad. Kaya kung may gustong mag-abroad sa inyo, kailangan isipin nyo 100 times or million times pa para maging maliwanag sa inyo kung ano ba ang pinagdadaanan ng mga taong nasa abroad. Malayo ka sa pamilya, wala kang kaibigan dito. Maswerte ka kung magiging parang kaibigan mo yung iyong madam or ang iyong mga alaga, yan, mababawasan yung lungkot mo. Kaya kung mag-a-abroad ka, kailangan mong maging matatag. Lahat ng hirap na hindi mo naranasan sa Pilipinas, kapag nag-abroad ka, lahat yun mararanasan mo. Lalong-lalo na kapag ang a-applyan mo ay kasambahay. Napakarangal na trabaho ang pagiging kasambahay, pero lahat mararanasan mo ang bigat ng trabaho. Bigat ng kalooban, yung makakaramdam ka ng lungkot, bigla na lang tutuloy yung luha mo. Wala kang makakaramay. Pero isa lang yung masasabi ko. Ako, ang dami ko na rin pinagdaan ng hirap, sakit. Pero awan ng Diyos, andito pa rin ako. Yan, nagsasalita sa inyong harapan at pinapatunayan na kumapit ka lang sa Panginoon, hindi ka niya pababayaan. Tanging siya lang ang naging sandalan ko. Sa tuwing nalulungkot ako, nakakaramdam ng homesick, namimiss ko yung pamilya ko, mga pamangkin ko at mga kapatid ko, tumatawag lang ako sa Panginoon. At yun, at dinadaan ko rin dito sa social media, ayan, ginagawa kong libangan. Kaya, suportahan nyo na lang kami kung lagi kami nag-upload ng video kasi isa to sa paraan para mabawasan ang aming lungkot. Hindi talaga madali ang mga ibang bansa. Noon nga, akala ko masarap talaga pag nasa abroad. Nung high school ako kasi nakikita ko yung iba kong kaklase, yung tatay nila is nasa abroad. Isang beses nga, isinama pa ako sa airport. At nagsundo sa tatay niya. Ang daming chocolate. Grabe, ang daming chocolate. Ang dami din pera. Tuwang-tuwa ako. Sabi ko, gusto ko rin makapag-abroad. Gustong-gusto ko talaga makapag-abroad nun. Tapos, ngantong nasa abroad na ako, ang hirap pala. Mahirap pala. Yun lang, masarap sa pakiramdam kasi kumbaga kahit papaano na tutulungan mo yung pamilya mo. Nakakapagbigay ka sa kanila. Pero sa loob mo is nakakapagod kasi hindi ka makagala,
hindi ka makapag-enjoy, yung may party-party, bawal. Yun, hindi mo magagawa yun. Tapos yung mga gusto mong kainin na basta kung gusto mong pumunta ng mall, hindi mo magagawa. So yun lang po mga friendship, at naway may nakuha kayong aral dito sa aking video. At kung nagustuhan mo, please like and share. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And please hit the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong i-upload na video. Maraming salamat po. Keep safe always and God bless.